Welcome pong muli dito sa ating palatuntunan, ang In Search of Truth. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira na muli po nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng makabuluhang pagtalakay. Sa unang bahagi po ng ating programa, gaya po ng dati, ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo na dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolik. Ang katunayan, siya'y humawak pa ng iba't ibang tungkulin dyan sa Iglesia Katolika. Subalit, nang siya po ay makapakinig at magsuri sa Iglesia ni Cristo, ay nagawa niyang makapagpasya na iwanan yung dati niyang reliyon at umanib siya sa Iglesia ni Cristo. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Hector Aguilar. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Mabalacat sa Distrito Eklesyastiko ng Pampanga North. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Hector Aguilar mula sa lokal ng Mabalacat, Distrito Eklesyastiko ng Pampanga North, kasalukuyang pangalawang Pangulong Diakono ng aming lokal. Ako po ay nakatapos ng kursong Bachelor of Industrial Engineering sa paaralan sa Nueva Ecija. At kasalukuyan po ako ay nagtatrabaho sa Water District po ng Mabalacat City bilang General Manager po. Ako po ay pinagpala ng dalawang anak na si Lester Aguilar at Hazel Aguilar. Ang akin pong may bahay na si Lisa Acuña Aguilar. Lahat po sila ay may mga tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay dating Iglesia Katolika at masiglang kaanib din po at may tungkulin sa loob ng Iglesia Katolika. Kami po ay miyembro rin ng katikista at yung tinatawag po nilang PREX or yung Paris Renewal Experience, isang asosasyon po sa loob ng Iglesia Katolika. Ginawa ko po yun para po mapalapit sa Diyos. Subalit nung ako po ay nagtratrabaho na sa Manila, dyan po sa Pasig, bilang isang quality control engineer ng isang electronics company, ay nakilala ko po ang isang kapatid at inanyayahan po ako para po dumalo sa isang gawain o tinatawag pong pamamahayag sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ako po ay nagpaunlak sa kanyang paanyaya na makinig po o dumalo sa isang pamamahayag diyan po sa lokal ng Brookside, Rizal, Antipolo. At dung unang pagdalo ko po ay inobserve ko pong mabuti at tiningnan ko po kung paano yung ginagawa nilang pagtuturo, na una ay lahat po ng katanungan ay sinasagot po sa pamamagitan po ng Biblia. At dun po ay sa unang pagdalo ko, natuklasan ko po na ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo ay magkaiba po sila. Kabaliktaran po sa dati kong pananampalataya sa Iglesia Katolika na
may Trinity o tatlong persona po ang Diyos. Marami pong talata sa Biblia na pinagbasihan po. Yan po ay napatunayan at ako po ay sumampalataya na totoong magkaiba po ang ating Panginoong Diyos at Panginoong Hesukristo. Sa panahon po ng doktrina, ako po ay masiglang dumadalo. At doon po ay napatunayan ko na ang Iglesia ni Cristo ang totoong relihiyon na itinayo ng Panginoong Hesukristo at maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom, sapagkat ito po ang iglesyang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay pinatunayan sa mga talata ng Biblia. Natitiyak ko po na katotohanan ang tinanggap ko na mga aral sa Iglesia ni Cristo, sapagkat Biblia po ang basihan. Ako po ay nabautismuhan sa lokal ng Antipolo noong May 24, 2001. At ngayon natitiyak ko na ako ay nasa katotohanan. Pinapangako ko po na habang buhay kasama po ang aking buong sambahayan, kami po ay magpapatuloy sa tapat at masiglang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ako po, si kapatid na Hector Aguilar, ay ikinararangal ko po na ako ay Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Hector Aguilar. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Mabalacat, sa Distrito Eklesyastiko ng Pampanga North. At sa aming pong pagbabalik, isasagawa na natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang programang ito pagkatapos na makapagpakilala ng aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang programang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito ay ipinaabot na po namin ang aming pagbati sa lahat ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo, pati na po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunan ito. Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Hector Aguilar. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Mabalacat, sa Distrito Eklesyastiko ng Pampanga North. Si kapatid na Hector po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Katunayan siya humawak ng iba't ibang tungkulin dyan sa dati niyang reliyon. Subalit, nung siya ay makapakinig at makapagsuri sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo sa paraan, na pinagbigyan niya yung paanyaya ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo noon, nakarating siya sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya siya umanib sa Iglesia ni Cristo. Nabanggit ni kapatid na Hector na ang isa sa mga pangunahing aral na nakatawag sa kanya ng pansin kung bakit siya nakapagpasyang lalo pang suriin ang Iglesia ni Cristo at umanib dito ay ang aral ukol sa kung sinong nag-iisang tunay na Diyos. Ang nag-iisang tunay na Diyos ay ang Ama. Tinanggap niya na ito ay katotohanan sapagkat ang pinagbatayan nga po ng ministro na nagturo sa kanya walang iba kundi ang banal na kasulatan. Mga kaibigan, pagka ang pag-uusapan ay sino po ba ang mga taong sa Diyos? Marami po ang ibinibigay na mga patotoo ng iba't ibang mga tagapagturo ng reliyon kung bakit sila raw po ang mga taong sa Diyos. Hindi po mahalaga kung ano yung kanilang patotoo o sasabihin ng kung sino mang tao. Ang mahalaga po, sino po bang pinatutunayan ng banal na kasulatan ng mga taong sa Diyos? Hayaan nating Biblia po ang sumagot sa katanungan natin yan. Pakinggan ninyo dito po sa unang Juan sa 4, ang talata po ay 6. Ay ganito ang pagtuturo sa atin
ni Apostol Juan. Pakinggan po ninyo ito. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Ayon po kay Apostol Juan, ang mga taong tunay na sa Diyos, kumikilala sa ating Panginoong Diyos, nakikinig anya sa kanila. Paano po yung mga hindi naman nakikinig at hindi sumusunod sa mga aral na itinuro ng mga apostol? Ang mga taong yun, hindi anya sa Diyos. Ano po ang katangian sa pagtuturo ng mga tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos? Katulad nga po ng mga apostol. Kaya yung mga taong nakinig, tinanggap, sinampalatayanan, yung kanilang ginawang pagtuturo't pangangaral, sila yung mga taong tunay na sa Diyos. Pakinggan ninyo, dito po sa unang Tesalonica, sa 2 ang talata po ay 4, ganito naman ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo, pakinggan ninyo ito. Kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Ito po pala ang katangian sa pangangaral ng mga tunay na sugo ng Diyos, katulad ng mga apostol. Ang sabi po ni Apostol Pablo, minarapat anya ng Diyos na kami pagkatiwalaan ng Ebanghelyo. Ano po ang kahulugan nito? Sila po ang binigyan ng Diyos ng karapatan para mangaral ng kanyang mga salita. Kaya pagka nangangaral po, nagtuturo ang mga tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos kung ano po yung kanilang tinanggap na mga salita ng ating Panginoong Diyos, yun po ang kanilang itinuturo sa mga tao. Hindi anya para magbigay lugod sa mga tao, kundi para bigyang kaluguran ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, sa panahon na ang mga apostol ay nangaral sa mga tao noon, ang mga tao na kanilang pinangaralan ay hindi nila pinasunod sa sarili nilang paniniwala o doktrina, kundi sa mga aral ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang katunayan? Alin lamang nga po ba ang tanging pamantayan at saligan ng pananampalatayang Kristiyano ayon po sa pagtuturo ng mga apostol? Pakinggan ninyo, dito po sa ikalawang Timoteo sa 3, ang talata po ay 15, ay ganito ang ating mababasa, pakinggan ninyo ito. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Alin po ang tanging pamantayan at saligan ng pananampalatayang Kristiyano? Gaya ng inyong narinig, walang iba kundi ang banal na kasulatan o ang Biblia. Sa makatwid, ang Biblia lamang po ang tanging batayan o saligan ng pananampalataya ng tunay na Kristiyano. Ang mga katotohanang nakasulat po dito sa Biblia, ito po ang ituturo naman ng mga tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Bakit nga po ba? Tanging ang banal na kasulatan lamang ang dapat na maging saligan ng pananampalataya ng tao. Pakinggan po natin ang pahayag sa atin ni Apostol Pablo. Dito po sa ikalawang Timoteo pa rin, sa 3, ang binasa namin sa inyo kanina ay 15, itutuloy naman natin sa mga talatang 16 hanggang 17, pakinggan ninyo. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ano pa po ang katangian ng mga banal na kasulatan? Ang sabi po sa talata, magagamit niya ito sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Maaari pong sabihin ng iba, hindi daw po ba
halos lahat naman ng nangangaral ngayon na nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano, dala-dala nila ay Biblia. Mga kaibigan, nangangahulugan po ba na lahat ng mga tagapangaral na Biblia ang dala-dala, dapat na nating pakinggan at paniwalaan? Ano nga po ba ang katangian ng mga tunay na sugo ng Diyos pagka sila ay nagtuturo ng mga salita ng Diyos na nakasulat dito sa banal na kasulatan? Pakinggan ninyo dito po sa unang Korinto sa 4, ang talata po ay 6. Ganito ang pagtuturo sa atin. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Paano po ginagamit ng matuwid ng mga tunay na sugo ng Diyos ang mga banal na kasulatan? Ang sabi po sa talata, hindi sila humihigit sa kung ano ang nakasulat. Alam natin na kung meron mang malaganap na paniniwala ngayon ng mga nagpapakilalang Kristiyano ukol sa kung sino ang Diyos, karamihan po naniniwala doon sa tinatawag nilang Trinidad o isang Diyos na mayroong 3 persona. Nalilito po ang iba kung sino daw ang kanilang paniniwalaan. Mga kaibigan, ang paniwalaan po natin yung tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Kung meron mang pinakadakilang sugo ang ating Panginoong Diyos na dapat nating pakinggan at paniwalaan, walang iba kundi ang ating Panginoong Sukristo. Nang magturo po ang ating Panginoong Sukristo kung sino ang Diyos na dapat na makilala ng tao, sino po ang kanyang ipinakilala na Diyos. Pakinggan ninyo, dito po sa Juan sa 17:1,3 ay ganito ang ating mababasa, pakinggan ninyo. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mong iyong anak upang luwalhatiin ka rin ng iyong anak. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ikaw, na kaisa-isang tunay na Diyos at si Jesucristong sinugo mo. Maliwanag po sa pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo. Iisa lamang ang tunay na Diyos. Kaya ang banggit niya, ikaw anya ang makilala nila na kaisa-isang tunay na Diyos. Pagka po ginamit yung salitang ikaw, referido po ito hindi doon sa nagsasalita, kundi doon sa kanyang ipinakikilala. Ang nagsasalita po dito sa talatang binasa namin sa inyo ay ang ating Panginoong Sukristo. At meron siyang ipinakikilala at kinikilalang Diyos. At kung ilan at kung sino ang dapat na makilala ng tao na Diyos ayon sa ating Panginoong Sukristo, ikaw anya na kaisa-isang Diyos. Sino nga po yung kaisa-isang tunay na Diyos? Ang Ama na kanyang dinadalanginan na nasa sa langit. Kaya nung ipakilala ng ating Panginoong Sukristo ang kanyang sarili, niliwanag din niya. At si Sukristo anyang sinugo mo. Ang ating Panginoong Sukristo po, isinugo ng nag-iisang tunay na Diyos ang Ama. Tandaan natin, pagka ang pag-uusapan ay kadakilan at kapangyarihan, sino po ba ang mas dakil at mas makapangyarihan? Yung nagsugo o yung kanyang isinugo? Tiyak po, yung nagsugo. Kaya dito pa lamang makikita na natin, iba talaga ang tunay na Diyos, iba rin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya pagka mayroong nangaral na nagsabing, Diyos daw ang ating Panginoong Sukristo, Diyos din daw ang Espiritu Santo, tandaan natin, yung ganyang mga tagapangaral, tunay na sugo po ba sila ng ating Panginoong Diyos? Hindi po. Nagtuturo sila ng kasinungalingang aral. Nagdagdag sila ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dito sa Biblia. Ang tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, hindi sila nagdaragdag, hindi sila nagbabawas sa kung ano ang mga kalooban ng Diyos na nakasulat po dito sa banal na kasulatan. Kaya nga po, ang kinikilala naming sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito, ang kapatid na Felix Y. Manalo, tangi po sa napakaraming mga hula na nakasulat sa Biblia
na tumutukoy sa pagkakasugo ng ating Panginoong Diyos kay kapatid na Felix Hoy Manalo, ang isa pa po sa napakatibay na katunayan na siya'y tunay na sugo ng Diyos nang mangaral at magturo siya kung sino ang tunay na Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng tao na ipakilala po ng kapatid na Felix Hoy Manalo. Iisa lamang ang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama. Wala siyang tatlong persona. Hindi Diyos ang ating Panginoong Sukristo. Hindi rin po Diyos ang Espiritu Santo. Ngayon, pagka ang pag-uusapan naman po ay aral ukol sa ilan lamang ba ang tunay na iglesia. Ayon sa pagtuturo po ng mga apostol, ilan lamang nga po ba ang tunay na iglesia? Pakinggan ninyo, dito po sa Colosas 1:18 ay ganito ang ating mababasa. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Dito po ay niliwanag ni Apostol Pablo na iisa lamang po ang katawan sapagkat iisa lang din po ang pangulo ng katawan. At kung alin yung katawan na tinutukoy ni Apostol Pablo, walang iba kundi ang iglesia. Kaya, iisa lamang po ang tunay na iglesia, hindi po ito marami. Kung meron mang marami dito, yung sangkap na nabubuo sa iisang katawan. Yan po yung mababasa natin sa Roma 12:4-5. Subalit, pagka ang pag-uusapan po, ilan ba ang tunay na iglesyang nakasulat sa Biblia? Maliwanag po, iisa lamang. Walang iba kundi ang iglesia ng kanilang pinakapangulo ay ang ating Panginoong Sukristo. Ano po ang pangalan ng iglesyang ito na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo? Dito po sa Gawa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo ito. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang pangalan po ng nag-iisang tunay na iglesyang pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya, pagka mayroong nangangaral at nagtuturo, nagsasabi sila na ang iglesia daw ni Kristo ay matatagpuan sa iba't ibang mga sekta ng pananampalataya. Tandaan natin, lahat sila na nagtuturo niyan ay nagtuturo ng kasinungalingan. Sapagkat ang katotohanang nakasulat sa Biblia na itinuro ng mga tunay na sugo ng Diyos, iisa lang po ang tunay na iglesia. Ito ang iglesia ni Kristo. Ito ang iglesia na tinubos ng mahalagang dugo ni Kristo. Kaya nga po nung mangaral at magturo ang kapatid na Felix Hoy Manalo, inakit niya ang mga tao. Pumasok, umanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Sapagkat naririto nga po ang mga taong nagtamo ng katubusan na napatawad sa kanilang kasalanan at nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Kaya tandaan natin, ang mga taong tunay na sa Diyos, ang pinakinggan nila, tunay ding mga sugo ng ating Panginoong Diyos. At dahil sa tunay na sugo ng Diyos ang kanilang pinakinggan, tamang pananampalataya ang kanilang tinaglay. Nasa tamang paglilingkod sila. Nasa katotohanan sila. At higit sa lahat, ang mga pagsambat, paglilingkod na gagawin ng tao. Dito sa loob ng tunay na iglesia, ito nga pong iglesia ni Kristo, ito ang maghahatid sa tao sa katiyakan ng pagtatamo ng kaligtasan. Ito po ang lubos na naunawaan ni kapatid na Hector Aguilar. Kaya sa kanyang ginawang mga pakikinig at pagsusuri, nakapagpasya siya. Iwanan yung dati niyang reliyon at umanib siya sa iglesia ni Kristo. Kaya nga po si kapatid na Hector ay meron ding paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Sa mga hindi pa po kaanib sa iglesia ni Kristo, sa aming mga kaibigan, mga kababayan, kayo man po ay inaanyayahan po namin na isama niyo po
ang Iglesia ni Cristo sa mga relihiyon na inyong sinusuri. At tinitiyak po namin na malalaman nyo ang katotohanan na ang tunay na iglesia ay ang Iglesia ni Cristo. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at loobin nawa po ng ating Panginoong Diyos. Magkasama-sama na po tayo dito sa Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, nagpapasalamat kami ng napakarami sa iyo sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin para maihayag ang iyong mga katotohanan kung gaano kahalaga ang pakikinig sa iyong sugo. Maawa ka po sana na ang mga katotohanan kanilang napakinggan maging daan na para lalo nilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Cristo sa kanilang buhay. At kung loloobin mo aming Ama, dito po magkasama-sama kami sa tunay na pagsamba't paglilingkod po sa iyo. Panginoong Kristo, kaawaan mo po kaming ipamagitan sa Ama. Patuloy na pagpalain lahat ng iyong mga hinirang. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, hindi namin makakalimutang ipanalangin ng kapatid na Eduardo Manalo. Ingatan mo sila, kasama po ang mga pangunahing katulong na ginagamit mo po sa pangunguna sa kabuuan ng iyong iglesia. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.